Eh yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan, salita ng salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae. Nakapangasawa siguro ng mayaman na AFAM. Afam. Napakaswerte mo, Ineng. Bira ng bira eh. Napakaswerte mo, mamahalin pa yung mga antipara mo. Oh, Diyos ko po. Dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang AFAM mo. Hindi ka kailangang magbanat ng buto. Daldal ka ng daldal, comment ka ng comment, mga pulburonic, mga ahas na puti. Why don't you come home? Tama. Why don't you come home and Mag-suggest. help this country? Tama. Kung talagang Tumulong may ka na. malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka rito, ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa AFAM mo na Amerikano, ibigay mo sa mga mahihirap dito. Kasi nagko-complain ka eh. Diba? Bakit hindi ka umuwi dito? And then you do the fight, you do the battle. Ay, hindi niya magawa yan. Takot yan sa Pilipinas pag gumawa ng kung ano-anong Kasi comment siya ng comment. Or ma'am, sa Amerika baka po pwede ma'am sa 2020, ikaw kaya tumakbo ng pagkapangulo. Ikaw na lang kaya. You run as President po of the Republic. Okay, speaker. Or yung isa yung or corneg, gusto niyo ho tumakbo kay senador or congressman, kayo ho mag-speaker. Yung isa naman ho dyan na dating TV personality sa Davao na may kasong istapa. Oh. Sir, kung gusto mong makatulong, tumigil ka na lang ho, imbis na mag-criticize ka, dapat constructive criticism. And you know that. Pag nagbumanat ka, dapat meron kang Ebidensya. opinion or idea na ito ang dapat gawin. Hindi yung tira ng tira. Kasi alam niyo ho ba yan, itong mga vlogger, ito vlogger din ho ako. The more na marami kang, lalo na itong mga kulukoy na ito, na fake news, pinabasa po ng mga tao yung fake news. Mas gusto ng mga tao yung mga chismis. Tumataas po yung kanilang viewership. At pag mataas ang viewership mo ba ay Monetize yan. monetize, maraming pera. Ito po yung sa Amerika na babae na nakasalamin na malaki na parang teleskopyo. Ewan ko ba kung Ay, daang libong dolyar po ang kinikita Sus, niya. ganun ba? Sus, porbida. Tingnan mo yung follower niya sa Miss M. Facebook. O yung isa naman na nakalaya sa kulungan dahil sa istapa, yung TV personality, kumikita rin siguro na malaki, dahil maraming views pero kahit na fake news. O meron pa dyan yung abogado, tira ng tira, tinitira yung kuya ko, pati ako tinitira. Attorney, bakit hindi mo nalang tulungan yung biyenan mo dyan sa Cordillera? Mag-open ka kaya ng opisina mo na pro bono, na libre. Dahil marami po tayong mga kababayan dito sa labas ng opisina ko, humihingi ng tulong, ng legal advice, wala po mapuntahan. Bakit hindi po, yung iba galing pa po sa Cordillera, bakit hindi po ninyo tulungan? Kasi hindi na rin po kaya ng PAO natin, ng Public Attorney Office, na tulungan sa dami po niyan. Bakit hindi po kayo mag-volunteer? Kaysa daldal kayo ng daldal dyan, hindi na kayo nakatulong. Si Trump, etchos lang. Yung pala, mag-amnesty siya, patawarin niya lahat ng mga TNT. Kasi nangyari yan nung 80s. Kaso lang, hindi ka nakasali doon, Erwin. Ba't hindi ka nakasali doon sa ano na yon, sa, I think, hindi ako nagkakamali, 86, I'm not sure. You comment. Kailan ang huling nag-amnesty ang Amerika sa mga undocumented? 80s yun, but it just so happened naging Erich Sylvester ka na, kaya you don't need amnesty. So ito ang chika bumbum. Erwin, wag mong budulin ang Pilipino. May nalabag kang batas. At wag mo akong pigilan. Nasasabihin, ikaw, yung malaking salamin dyan. sabi ni Winong, yung ano dyan, yung babae dyan na malaking salamin sa Amerika, na ganyan-ganyan, o ng mga, na baak-baka nakapangasawa ng AFAM. May ganon. So, ano na lang ang tingin mo dito sa mga palangga ko talagang nakapangasawa ng AFAM? Maswerte ka, may pera, ganon-ganon. Diba? Sana totoo na mayaman ang asawa kong AFAM. Akala ko ba napatay ko na yung asawa ko? O, di ba? May mga ganon silang, may mga nilabas si Lisa. Akala ko ba napatay ko na yung asawa ko? Tapos ngayon may asawa na naman akong AFAM. Anong kadyotahan yan? At mayaman. Alam mo, wish ko talaga yan. Meron bang AFAM dito na nakikinig sa akin? Ngayon, Erwin, tapos sasabihin mo, umuwi ka na lang dito para tumakbo ka ng presidente, pati si Aljo Bendio. Ganon ba talaga kabobo at kababaw yung mga utak ninyo? Yung mga fallacy nyo sa buhay ninyo? Mga kadyutahan? Nililigaw nyo Pilipino. Karapatan ko bilang isang ipinanganak sa Pilipinas na nagpapadala ng remittance ng accountability from you kasi inappoint ka
ginawa ka ni tambaluslos na congressman at sweldado ka ng bayan. Mga kababayan, yung nagpapalo kay Erwin, na kesyo sinisiraan lang namin siya, may mga binanggit pa siyang, I think na, ano daw, sino yung ibig niya sabihin na reporter na taga Davao? Was it? Sino yon? But anyway, dapat daw wag na lang daw tayo mag-comment. Matumulong na lang daw kayo kasi yan yung babaeng yan, yung malaki ang salamin, ganyan. Nagsalta laban sa administrasyon. Jutang tang ina niyang mga bangag na yan. Embassy of the United States of America. Ito ay dated October 11, 2022. Okay, mamaya i-discuss natin yan. So ano sinasabi dito sa sulat? Nabasa nyo na ba yun? Paano natin paniniwalaan ang bangag na gobyernong ito? Ang sabi dito, the Department of State has revoked U.S. passport number, passport number 566701788 issued to you in the name of Erich Sylvester Tulfo on August 6, 2021, along with any other valid U.S. passport issued to you pursuant to the particular law, which provides that a U.S. passport may be revoked when it has been determined that the passport was obtained illegally, fraudulently, or erroneously. The regulation cited in this letter may be found at So sinulatan sa binawi ang kanyang US passport, mga palangga, na isnisyo sa pangalan niyang Eric Sylvester Tulfo noong August 6, 2021. Binabawi sa kanya kung ano pang mga dokumento niya na kasi yung mga US documents yan, pagmamay-ari yan ng Amerika, ng US, mga palangga. So inisyuhan siya ng US passport. At based doon sa investigation, kasi binasa ko na yan kanina, di ba? Based sa pagsaliksik nitong immigration na ito, ay what? Napag-alaman na si Tulfo ay nag-apply, si Erich dito, Erich Sylvester Tulfo, ang ginamit niyang pangalan, na nag-apply siya, mga kababayan, ng US passport, nag-grant siya ng US passport noong 1991, mga kababayan. May 24, 1991, nag-apply siya, di ba? Hindi naman siya, imagine mo, once kasi pinanganak ka sa Amerika, automatic, di ba, is ano ka na, US citizen ka na. May birth certificate ka, tapos later on, pwede mong i-apply ng passport, US passport. Nag-submit uli siya ng renewal. Ito bagong-bago, 2021. Erich Sylvester Tulfo. Yan po ang gamit niyang pangalan. 1991 siya nag-apply, then nag-renew, 2001, then 2021. Nag-renew siya uli ng kanyang passport, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, naging successful ang kanyang renewal noong 2021. Imagine ninyo. Kaya di ba nung inappoint siya ni Bangag doon sa DSWD, hindi siya na-confirm? Remember that? Nag-executive session sila kasi Amerikano siya. Di ba pinag-usapan na natin yan? Amerikano siya sa pangalang Sylvester. Erich Sylvester Tulfo. Pero lingid sa ating kaalaman, mga kababayan, sa lahat po ng gustong kumuha ng copy, nandun po sa Facebook natin sa Boljakan. So imagine niyo 2021, nag-apply pa siya. Ang kapal ng mukha ni Winong Tulfo. Winong yan siya. Actually, friend ko yan sa FB, nagko-comment yan. Malay ko ba na fraudster pala yung Jolol na yan. Pero ang totoo pala ditong kwento, hindi siya ipinanganak sa Hawaii. Ipinanganak siya ng August 10, 1963 sa Tacloban, Leyte. Bakit kamo? Bakit nalaman ng US Embassy o ng US government na si Erwin Tulfo or Erich Sylvester Tulfo ay hindi yung Tulfo natin sa Pilipinas? Fraud yun. Sino kaya si Erich Sylvester Tulfo? So through investigation, yung pangalan niyang Eric Sylvester Tulfo na sinasabing ipinanganak doon sa kanyang passport record, US passport, pinanganak siya ng December 30, 1965 sa Hawaii nga, mga palangga, hindi niya tunay na pagkatao. Through that letter, nabasahin niyo sa Boljakan, sinasabi na siya ay si Erwin Teshiba Tulfo na ipinanganak nga noong August 10, 1963 sa Tacloban City. So yung letter na to ay dated October 11, 2022. So ngayon, mga kababayan, imagine nyo,
yung mga inuupo ni Bangag ay mga fraudster. 'Di ba? Magnanakaw na mga pagkatao, mga kababayan. Kasi nung June 27, 2022, ay sinign voluntarily ni Tulfo doon sa kanyang na siya ay ipinanganak noong August 10, 1963. Hindi siya December 10. 1965. Grabe ang panloloko sa inyo. Nakasulat sa kanyang birth certificate na siya talaga ipinanganak ng August ng 10, 1963. Why? Kasi nung ni-revoke ng US, June 27, 2022, ayan o, isinorender niya yung kanyang original US passport na nirenew niya nung taong 2021 kasama yung kanyang social security card. Nung September 14, 2022, mga kababayan, dahil nga siya ay ano na eh, di ba, inappoint na siya ni Bangag, DSWD, di ba? Na hindi siya na-confirm. Dahil ni-revoke yung kanyang US passport at isinorender niya sa embahada ng US dyan sa Pilipinas noong June 27, 2022, kinailangan niyang mag-apply ng kanyang visa na, US visa. Kasi pupunta siya ng Amerika. Then September 14 of 2022 ay nag-apply siya ng visa. Ano yung visa na in-applyan niya? G2 visa. Ano yung G2 visa? Ito yung mga pang-politiko, mga politiko, yung may mga diplomatic tsuva sa mga bansa. So nag-apply siya ng G2 visa. So ang nangyari doon, napatunayan na nagsisinungaling siya kasi doon sa kanyang visa na in-applyan niya na G2 visa application, mga kababayan, isinulat niya na ipinanganak siya noong August 10, 1963 sa Tacloban. So inamin niya doon sa G2 visa application niya. So sa makatuwid, mga kababayan, si Erich Sylvester Tulfo ay isa lamang, katang-isip, kapatid niya ba? I don't know, hindi natin alam. Ilang taon niyang niloko ang Pilipinas at niloko yung sarili niya at niloko niya ang gobyerno ng Amerika nung nagnakaw siya ng identity kay Sylvester Erich or Eric, ninakaw niya, pinalabas niyang sa Hawaii siya ipinanganak. Kasi nung unang panahon, hindi pa po ganun ka-bit yung mga documentation na yan. Nakakalusot nga yung mga pulburon sa eroplano, nabibit-bit, di ba, nung unang panahon. Sumanang-mana siya kay Bangag. Na peke ang education, peke ang diploma, peke lahat. Ito po yung mga politikong namumuno sa inyo. Ang bansang Amerika ay niloko. Nagnakaw siya ng identity para makakuha ng US passport. Niloko kayo. It's the same thing na pag-appoint ni Bangag Jr. sa pamangkin ni Lisa kay Paul Soriano na Amerikano din. Ibinabrag pag nagta-travel sila, even sa government travel nung nandoon pa siya, di ba? As advisor ni Bangag. Binabrag niya na blue passport siya. Ilang beses kayo lulukohin ni Bangag? Kumilos na kayo. In-appoint si Soriano. Tulfo, Amerikano, pero fraudster. Ilan pa ang mga Amerikano na hindi natin alam na in-appoint? Remember, Perfecto Yasay, the late Perfecto Yasay, hindi yun na-confirm because of the same thing. Tinolerate ba ni Duterte yon? Hindi. Pero si Bangag patuloy na nag-a-appoint ng mga sinungaling, mga kawatan. Look at Michael Ma. In-appoint na special envoy